Okay, so eto mga kababayan, meron tayong ano, 'di ba nangyari na kahapon ito, um, etong, kapatid nung gunman ni Percy Lapid ay, 'di ba sumuko na, 'di ba? Teka, share ko lang sa inyo 'to. Sumuko na yung kapatid o I mean hindi sumuko, kundi lumapit humingi ng tulong. Yun pala nauna ng humihingi po ng tulong sa pamilya nila nila Roy Mabasa. Kaya lang yung isang humihingi ng tulong, merong nagbibigay rin ng tulong, mga impormasyon. Kaya lang ang problema, nang-extort pa ng mga 1 milyon. So mabuti itong kapatid. Ngayon sabi dito, middleman revealed to sister those behind Percy Lapid's murder. Yan. Ngayon, may mga binanggit pala ito mga kababayan na pangalan ng mga grupo. Itong sabi nga niya doon, no, ah, share ko to sa inyo ha. Ayokong i-play yung sa ABS at kaka-copyright nila ako. Mahilig bang copyright yun eh. Yan. So, mas maganda pa. I-share ko na lang to. So, sabi dito, noong October 18 po, sabi niya, 11:59. Okay, 11:59. Umaga yan. Umaga. So, mag-aalas 12 ng tanghali. Bigla siyang nag-message sa akin. Sabi niya, nababasa niyo naman ano. Sabi niya, kung may mangyari sa akin kapag namatay ako, ingatan po daw itong sikreto. Pag namatay ako, ilabas mo ito. Pero hanggat buhay ako, itago mo ito. Kapag nawala ako, iparating kina Joel na ang nag-utos, 3 na commander dito. Yung nag-utos, ibig sabihin, naghihinala na siya ipatitira. Okay? Nitong 3 commander po ng Sputnik, yan ang Happy-Go-Lucky, yan, and then ang Batang City Jail. So 3 commander po diyan ng mga yan ang pinaghihinalaan niya na nag-utos na siya po ay tirahin. So ibig sabihin, dahil maraming mga gang dyan sa loob ng Bilibid eh. So ibig sabihin po, masikip ang mundo niya ng mga oras na yan. Imagine niyo naman kasi, anong oras nagkaroon ng press conference si na Abalos? 'Di ba? Alas 10:30. So syempre, malamang ito, pinagmumura na to ng opisyal ng Bilibid. Kasi ito sabi rito, yan galing sa opisina ang nag-utos sa kanila. Oh, 'di ba? So ngayon tinatanong din, ito pang yung June Villamor. Yan. Ito ba yung nasa Bilibid? Ito nga po, yung June Villamor, yung namatay. 'Di ba? At yun na, the next is ito isa nang magulo na klase po ng mga development sa kaso ni parang ang naging pinakamatinding biktima na talaga rito itong June Villamor eh. 'Di ba? Bakit? Kasi isipin niyo tignan niyo naman anong oras dapat nga anong ginawa rito. Ang daming may mga pagkukulang eh. 'Di ba? The PNP. At ngayon naman ito rin nga palang si Bantag. Ang sabi ni Bantag welcome sa kanya, okay sa kanya ang lifestyle check. Kasi isa na siya sa mga sa mga pinaghihinalaan eh. Yan si Bantag. Pero kung tutuusin, yan, posible, ang dami kasing mga suspect nila ngayon dyan umabot ng 162 na. 'Di ba? Ngayon, ito lang po yung aking main concern dito. Ito bang commander ng grupo na to, yung 3 yan, na-secure na ba yan? 'Di ba? Na-secure na ba yan? Kasi itong mga to pwedeng pwedeng tanungin eh. Mga leader, mga 'di ba? Tanungin sila, alamin sino, bakit kayo ang itinuro. Anong ginawa ninyo sa taong ito? Pinatira nyo ba? Pinakulam nyo ba? Bakit ito nategi? 'Di ba? Baka na naman mamaya nito, sabihin na naman nategi na naman.
'Di ba? Mabuti na nga lang at lumabas yung kapatid na binilinan. Ang hinihingi naman nito ay maiuwi lamang yung kanyang kapatid sa probinsya, si June Villamor. Na ngayon nga, ito pinagbigyan na rin ang second autopsy. Hmm. Yan. Hello, Flexi Pante ng Sunshine City of Lawag. Yan, magandang gabi. Diba? So pinagbigyan na sila ngayon na magkaroon ng second autopsy. Ito lang mga kababayan, di ba't yung ino-autopsy yung piyesa? Yung laman loob, di ba? Yung utak, yan yung mga yung mga tawag dito. Teka, block lang natin to. Meron kasi nga po pwedeng mangyari dyan na na ayop na to, post ng post. Pakialam ko yung mga scammer to eh. Yan. Pag may nakita may nag-post pala sa inyo na mga ganong klase iha-hack niya ng account ninyo. Tapos gagamitin nila. Kagaya nangyari sa kasama ko sa Lupon. Babae siya, ang pangalan niya Lulu Carlos. Tapos yung picture niya pinalitan ng lalaki. Tapos hirap na hirap mag-Tagalog, halatang translate lang. Tapos ganyan yung mga pinopost. Hinagaw yung account niya sa FB. Okay, so going back. So yun po nga ino-autopsy rito yung laman, 'di ba? Yung laman loob, yung piyesa. Alam niyo may tendency pwedeng pinalitan 'yan, 'di ba? So isa diyan sa kinakailangan gawin magsagawa din sila diyan ng DNA ng mga organs. 'Di ba? Sabi ni Tess Villanueva, pag namatay pa rin mga 'yan, talagang Bucor officials na. Kaya nga 'di ba? Kasi sinasabi kahapon nga nitong ni PNP chief na yung urgency of the situation, sabi niya, 'di ba? Wala ba man lang kayong mga tauhan diyan sa loob? Kasi sabi ni Bantag kinabukasan na namin nalaman, kinabukasan na ako nasabihan. Wow. Hindi ba binalita? Press conference 'yan, 'di ba? Hindi ba malalaman ng ibang mga taga Bureau of Corrections na oy, merong presko na lumabas. Nandito pala sa atin daw itong gunman. Ay, yung middleman ang bumira yung tumawag doon sa gunman. Di ba dapat ang mangyari doon, may makakapagsabi sa kanila? At kung hindi man po kay Bantag kaagad, dahil hindi lang naman siya nagtatrabaho ron dapat yung ibang mga opisyalis doon. Makipag-coordinate. Wala pa po si Bantag bakasyon yata, ganun. So coordinate sa PNP. Ano po yung sinasabi ninyo sa press con? Ano po yung narinig namin sa radyo? Ano yung nabalitaan namin sa kamag-anak namin? Di ba dapat ganun? Ano nangyari? Wala. Dinadahilan lang. Kasi nga yung sinasabi ko pag walang papel, walang communication properly, di ba? Madaling i-deny. Pero sana nga, nagkaroon sila dyan ng, yung mga ako, naghihinala na rin ako dyan sa mga taga Bureau of Corrections Kasi imagine mo naman, Diyos ko po, in just a matter of hours, alas 10:30 nag-press con. So yung tao sumuko alas 10. 'Di ba? Sino ang kausap niya? 'Di ba? Tapos hindi pa pala planchado, hindi pa pala nasi-secure ang mga involved, lalo na yung middleman na isa sa mga susi sana. 'Di ba? Prenesco na agad nito ni Senator Abalos. Palagay ko magsisenador sa 2025 kasi ang EPAL 'Di ba? Lahat na lang ng bagay pinapilan. Lahat na lang pinakialaman. Yan ang palagay ko diyan Pero kahapon, nilaglag na siya ng PNP. Hindi na siya kasama sa baka naman nanonood ng maskara. Kaya wala, 'di ba? Ngayon, etong Marisa, pinangalanan nila na Marisa 'yan So, sana yung kanyang testimonya talagang i-maximize po, no? Kasi ang sabi, wala namang binanggit na mga pangalan ng opisyalis ng DJMP o ng Bilibid, etong si June Villamor. Ito rin ang kaingutan nito ni June Villamor. Bakit hindi niya pa sinabi? 'Di ba? Hindi pa niya kwento.
na nakakapag na mayroong nagbabanta na sa buhay niya. Siguro nung mabalitaan na 'yon ng mga preso doon tapos pinuntahan na siya ng opisyal ng BJMP and then pinagmumura. Palagay ko gano'n. Siyempre pag magalit ang tao, murahin yan eh. Alangan namang bigyan ng Jollibee yan. Oh. Kaya siguro ganyan, sinabi niya na. Yeah, alam ko yan, Lowilyn, ano ka ba? Tinawag ko lang senator kasi mukhang yun ang pangarap niya. Ginawa niya ngayon, nagsabi na siya sa kapatid, pag ako nategi, sabihin mo kina Joel, ang nag-utos na ako itumba. Hindi nga malinaw dito kung anong utos eh. Sabi niya, kapag nawala ako, iparating kila Joel na ang nag-utos. 3 na commander dito, Sputnik, Happy Go Lucky at BCJ. So 2 ngayon na naglalaro sa isipan ko rito, mga kaibigan. Hindi kaya ang tinutukoy niya rito, unang-una, merong tagalabas, okay, tagalabas, na nag-utos diyan sa mga taga-Sputnik, yung mga leader niyan, Happy Go Lucky at Batang City Jail, na humanap ka ng magtutumba kay Percy Lapid. At nilapitan itong si Joel Villanueva, diba? Joel Villanueva, June Villanueva, at tinanong, may alam ka ba na manunumba sa labas? Siguro sabi naman niya, ako meron akong kilala. Tinawagan niya ngayon. Di ba? Pwedeng ganon. Kaya naman, etong sina sila Escorial, minatyaga na nila. Minanmanan na nilang maigi. Kaya lang, naglalaro na naman sa isipan ko kasi ang sabi ay 6 ang naghati-hati doon. Kung kasama tong 3 to, kasama doon sa galaw nila, di 3 na. Escorial, tapos yung 2 magkapatid na nagtatago, di ba? Si Escorial, yung 2 magkakapatid, plus tong 3 ito, plus si June Villamor, magiging 7 eh. Lalampas sa bilang. Hindi naman kaya ang tinutukoy dito ng kapatid nito ni June ay hindi naman kaya itong itong 3 commander na to, ang tinutukoy niya rito ang titira sa kanya. 'Di ba? Kasi ang sabi dito, galing sa opisina ang utos sa kanila. Anong utos? Itumba si June Villamor o itumba si Percy Lapid? 'Di ba? Hindi pa malinaw. Pinakita na kasi niya yung text message eh. At pinablik naman nitong ABS-CBN. Meron akong recording nun eh. Baka siguro pwede nating pagtiyagaan, no, para maiwasan. Yan, meron pang Orly yung nasa Batangas. Yan, diba? So sobra nga eh. Teka, nasa na siya? Exclusive kasi nila to eh, ng Katol. Eto. Ako naman nalulungkot na sa nangyaring ganyan dyan sa Bilibid. Kasi nagkaroon niya nagkaroon sila ng mga role. Lumuwas? Ay, wag yan. Ayoko yan. Ayoko yan. Punta na lang tayo sa account mismo. Ay, putik, nawala. Oh my God. Wala, yun ang pagtsatsagaan natin. Eto. Nitong Sabado, si alias Marisa matapos mabalitaan na napatay ang kanyang kapatid na si Cristito Villamor Palanya o mas kilala sa tawag na June Villamor sa loob ng New Bilibid Prison. Si June umano ay isa sa mga middlemen na nag-utos sa umaming gunman na si Joel Escorial para patayin ang broadcaster na si Percy Lapid. Kwento ni alias Marisa, may pangamba ang kanyang kapatid na may masamang mangyayari sa kanya matapos mabunyag na siya ang middleman sa pagpatay. May cellphone umano si June kahit sa kanya. Ayun, kung sino yung mga kumontak sa kanya. Pasensya na kayo sa sounds na siningit ko dahil para hindi ito ma-detect sa copyright. Kasi mahilig sila mang copyright eh.
Ano sila madamot. Ayan ang sabi diyan, te. Yan sabi. Ingatan mo itong sabi niya, ingatan mo itong itong sasabihin ko. Ilabas mo ito pag namatay ako dito. Kailangan walang makakaalam nito hanggat buhay pa ako. At pag nawala na ako, iparating kina Joel na ang sugo tulo na. Ayan, Sputnik, Happy Go Lucky. Ayan. So tinakpan yung ibang detalye. Tikang sa opisina, 'di ba? Pero doon sa isang artikulo, binasa ko kanina, ayun, kinumpleto doon. Nagaling nga daw diyan sa opisina ang utos sa kanila. Para patayin si Lapid. Noong 18 po, 11:59, bigla siyang nag-message. Sabi niya, "Ate, kung ano man ang mangyari sa akin pag namatay ako, ingatan mo daw tong..." Okay, so alisin na natin yan. Diba? Oh. Yun ang nangyari ngayon. Kaya nga ako, ang apila ko lang ay dahil dito pwede nang magkaroon po ng liwanag. Kailangan lamang din maging maliwanag ang mga pagtatanong nila dito. Ano ang tinutukoy dito nung kapatid ni June Villamor? Ang pagpatay sa kanya? O ang pagpatira kay Percy Lapid? Na sino ba ang nag-utos sa kanila kay June Villamor at doon kay Bacoto na kumontak ng mga gun for hire sa labas ng Bilibid? Di ba? Pwede kasi mangyari yan eh. Etong mga leader na to ng Sputnik, ng Happy Go Lucky at ng Batang City Jail ang kumontak sa kanila. Pero kung sino yung mastermind, mas magugustuhan ko yung ganun eh. Na ito yung kumontak sa kanila para humanap ng birador. Kasi mapipiga po yung tatlong leader na yan. Sino ang mastermind? 'Di ba? Pag sinabi na hindi, pag-utusan lang kami ng opisyal eh. Na ganito yung gawin eh. Kanain tong si ganito. Ngayon, ay kinausap namin si Villanueva para maghanap ng tao sa labas. O yun, so dapat maikanta nila yan. Ngayon, kailangan ito secured na ito. Dapat pagsuko pa lang ng babae kahapon, bago pa lumabas sa balita yan, nakuha na nila kung sino yan. Kasi ang bilis eh. Di ba? Pagkasuko doon sa Tulfo Brothers, ayun na. Di ba? Ngayon, ito rin ang isang tawag dyan, nagbibigay problema. Yung napakaaga kasi nilang mga press releases. Kaya sana, dahil lang sabi ko nga po eh, ang media kapag hindi responsible, bira lang ng bira yan. Pag nakakuha ng mga impormasyon, labas lang ng labas sila. Hindi mo mapipigilan yan. At hindi mo rin mapipiga sino nagbigay ng impormasyon sa inyo dahil nga doon sa SOTO law. 'Di ba, nagbibigay protection sa kanila na hindi pwedeng pigain sila at i-divulge kung sino yung source nila. Kaya nga sabi ko, kung responsable ang media, hindi nila gagawing i-reveal agad-agad. Hihintayin nila yung tamang development na kung saan nakakilos na ang mga dapat na magsikilos. At yung mga dapat namang magsikilos, sana naman kumilos talaga. 'Di ba, sinecure na yung tao. Nandun naman na sa loob ng kulungan yun eh. Mga commander, ilan ba commander kada grupo? 'Di ba? Siguro naman tagi-isa yan dahil kung tigdadalawa yan, di away yan within the group. No. Ito, bakit hindi ibigay ang bangkay? Pamilya niya yun. Hindi pa pwede. Hindi naman yun ang reklamo niya eh. Ang reklamo doon, hindi pinakita yung hindi siya pinapasok para makita yung kanilang kapatid. Ang pinakita, picture lang. Siyempre, alam mo na baka ma-COVID. Ay nako, ang daming mga kababalaghan, di ba? Hindi pinakita, bakit? Kapatid yan. Wala na tayong pandemic eh, wala nang COVID eh.
O kung meron man, kapiranggot na lang ang epekto, para na lang sipon at konting ubo-ubo. Hindi na katulad nung dati dahil sa mga vaccination, and then yung na-develop na na antibodies sa pangangatawan ng mga tao. 'Di ba? Hindi na ganun ka high risk para hindi sa kanya ipakita, at pinakita na lamang yung picture. O di malamang nito siguro baka may mga pasa-pasa sa katawan, baka may, 'di ba? O baka mamaya yung bangkay nakaganon pa. Yung pala tinakpan ng unan. Ay nako. Yan, akala nung mastermind okay na. 'Di ba? Pero ibibigay sa kanila kapag natapos na yung second autopsy. Na yun na nga, gagawin na nga nila Raquel Fortun. Pinagbigyan ng lahat. Yan natin yung sinabi rito. May salita pa rito si si pangalan. Hapon, tinalakay ni Senator Teka. Ay, hindi. Wala na to. Iba na. Wala na to. Yeah, protection na lang protection na lang sa alikabok. Yan, kasi baka walang ipapakita. Hindi, meron namang ipapakita sila. May ipapakita naman, kasi sino ba naman yung iimbalsamuhin doon, 'di ba? Sino ba naman yung i-autopsy doon? Ang malamang lang nito kasi baka mamaya tad ng tawag dito, ng pasa yung katawan, 'di ba? O kaya hindi sa kanya maipakita. Kasi nakakapagtaka naman din yung kapatid hindi maipakita sa kanya. Then ang daming mga kaguluhan diyan. Pero para sa akin mga kababayan, before I let you go, dapat po ay is magsagawa pa diyan sa autopsy na yan, magkaroon din po ng DNA testing. May DNA test lahat ng organs niyan, lahat ng piyesa niyan. Kasi malay ninyo, wala nga physical na nakita doon ng mga signs, 'di ba? Na ito yung pinagmalupitan. Hindi ginulat kasi hindi nakaganon. Hindi ito inatake kasi hindi nakaganon. Hindi nakahinga kasi hindi nakaganon. Nagbibiro lang ako. 'Di ba? So dahil walang makita po sa physical, sabi nga nung iba, baka naman mamaya sa pagkain 'yan. 'Di ba? Tinurukan, ganon. Para makita, ma-detect ngayon na baka may pinakain na nag-induce ng cardiac arrest. 'Di ba? Pwedeng mangyari din 'yon. Ngayon, kapag dating po ng autopsy, yung laman ng yung bituka mismo, yung tiyan, binubungkal nila yan, kinakalkal nila. And then nagkakaroon ng histopathology, nagkakaroon ng pathology, may mga testing ng pato. 'Di ba? Maraming ginagawa doon para malaman talaga. Kaya nga sabi rin nga ni Journey ni Kaka, carbon 14 dating mas maganda para kahit yung buto na lang ang kayurin, madidetect doon kung may magic na in-induce sa kanyang katawan. 'Di ba? Ayan, magandang gabi po sa inyo, Leonardo Ansag. Pansin ko naman lagi kayo nakasubaybay. Ayan, magandang gabi. Halos-halos para tayo naman dito. Baka tad-tad na ng pagkukunwari. Malamang. 'Di ba? So ngayon, ito, abangers tayo. And again, medyo nagkakaroon na ng pag-asa. Sana makuha pa talaga kung sino ang mastermind. Kasi mamaya nga, ang nalalaman lang pala nitong babae, kung sino lang yung nagpapatay doon kay June. Wala na. Yung mga lang, Sputnik, yung mga commander lang. Tapos na. 'Di ba? Hindi rin pala tayo mapupunta doon sa exciting part. Ay nako. Okay,